Maaksyon ang naging tagpo ng bakbakan sa hardcourt sa simula ng panibagong yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 quarterfinals nitong linggo, August 31 sa bagong venue na QC D2 Gymnasium sa Quezon City. Sa first game ng triple header match, naging epektibo ang estratehiya sa depensa ng Judiciary Magis kontra sa Ombudsman Graft Busters. Mas maraming naitalang turnover ang Ombudsman Graft Busters. Sa first quarter ng laro, una pang nakalamang ng puntos ang Ombudsman Graft Busters hanggang sa kalagitnaan. Pero with 4 minutes remaining, tabla sa score na 9 ang puntos ng magkabilang kupunan. Nag-init ang Judiciary Magis at nakuha nila ang momentum para tambakan ng 5 puntos ang Ombudsman Graft Busters sa score na 16-11 sa pagtatapos ng quarter. Naalagaan ng Judiciary Magis ang kanilang kalamangan hanggang sa final quarter kung saan hindi na rin nakahabol ang Ombudsman Graft Busters. Final score 52-41. Lamang ang Judiciary Magis. Mas sinigpitan namin yung defense namin. Mas naging aggressive kami sa defense kasi we know naman na pag maganda yung defense namin, maganda rin yung magiging offense namin. Nakita ko nga rito ngayon na nawala yung momentum namin, nawala yung pagiging team or unit ng laro namin. So, magre-regroup kami. Best player of the game si Attorney Romulo Jojo Paras na nag-ambag ng 5 puntos, 7 rebounds at 1 block. I think it's more on our preparation. Saka maganda yung game plan ng mga coaches. So it was very clear kung ano yung mga roles namin. So we just tried to play our roles as much as possible. Sa second game, eksplosibo ang double-digit scoring ni Department of Justice spokesperson, Assistant Secretary Nico Clavano na nagtala ng 17 points at Prosecutor Richard Padulyon na bumuslo ng 12 points para sa DOJ Beacons. Subalit hindi ito umubra sa double-digit scoring ni na Police Colonel Joshua Alejandro, Police Colonel Pedro Martires at Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia na may combined 44 points para sa PNP responders. Sa umpisa ng laban, 5-0 run ang ginawa ng PNP responders at tinapos nila ang first 10 minutes of action na may 10 puntos na lamang kontra PNP responders sa score na 27-17. Lumobo pa ang kalamangan ng PNP responders kung saan nag-iwan naman sila ng 28 points na kalamangan sa pagtatapos ng first half sa score na 55-27. Hindi na nakahabol pa ang DOJ Beacons hanggang sa pagtunog ng buzzer. Lamang ng 16 na puntos ang PNP responders sa final score na 82-66. Sabi ko sa kanila, number 1, carry over yung mga panalo. So, 1 miss, matalo lang isang beses, alanganin na kami. So, sabi ko sa nila, yung 4 na remaining game, dapat yun ipanalo natin. Pero, paisa-isa lang. Siguro swerte lang din sila sa payon. Pero yung mga players naman, lahat naman, gusto naman manalo kaso lahat hindi namin nagagawa ng tama yung play eh. Siguro, yun nga ayusin namin ngayon. Best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joseph Garcia na kumamada ng 23 points, 12 rebounds, 5 assists at 3 steals. Motivational lang po siguro kasi kung titignan natin po yung standing, kami po yung nasa bottom eh. Kaya kung carry over po yung standing natin, kailangan mas win sa amin yung 4 remaining games namin. Kaya talagang kailangan namin tiyaga, sipag talaga para manalo. At sa huling game, comeback win ang ginawa ng Executive Branch Commanders kontra sa GSIS Furies mula sa kanilang pangit na laro sa first half.
Mula first quarter hanggang third quarter, kahit pabahagyang nakakadikit sa scoring ang Executive Branch Commanders, nasa GSIS Furies pa rin ang advantage. Pumukpok sina Education Secretary Sunny Angara, Attorney Chino Ramos, Chief Executive Officer Mark Lapid at Undersecretary BJ Palatao para iambag sa kanilang kupunan ang combined na 59 points. With 24 seconds remaining sa third quarter, nakatabla ang Executive Branch Commanders sa GSIS Fury sa score na 47-all. Mula sa under the basket ni Lapid, 47-all pa rin sa pagtatapos ng third frame. Sa fourth quarter, kahit kinakapos na ng hangin, mas naging determinado ang Executive Branch Commanders kung saan sila naman ang nakakuha ng advantage sa laban. With last 2 minutes remaining, lamang ng 3 puntos ang Executive Branch Commanders. Tumira ng 3 si Attorney Chino Ramos. Lalo pang natambakan ang GSIS Furies. Tuluyang bumaliktad ang ikot ng bola kung saan sa pagtatapos ng game, ang Executive Branch Commanders ang nakakuha ng panalo sa score na 68-59. Morely on defense na talaga ang pinaka-focus namin talaga sa panalo ito. And effort namin. Yung pagkatalo namin siguro ngayon, nakita ko lang sa OP, gusto talaga nilang manalo. Tapos medyo masama lang talaga yung laro ng iba naming mga boss kasi hindi kami nakompleto sa mga practice nito mga nakaraan. Best player of the game si Attorney Chino Ramos para sa kanyang double-double performance with 19 points, 12 rebounds, 4 assists, at 3 steals. It was just the momentum, ano? We had momentum on our side, so pinagpatuloy lang namin yun from third quarter going into the fourth quarter. And ini-implement, in-execute lang namin yung mga plays namin, no, na pinapractice during practices. Matapos ang mga laban, ang AFP Cavaliers, Judiciary Magis, GSIS Furies at Ombudsman Graph Busters ang nasa top 4 ng quarterfinals. Abangan ang susunod na bakbakan sa hardcourt sa darating na September 3, araw ng Miyerkules sa Amoranto Arena sa Quezon City. First game ang Ombudsman Graph Busters at undefeated na AFP Cavaliers. Sa second game ang BJMP Greyhounds versus DOJ Beacons. At sa huling game, muling maglalaro ang PNP Responders, katapat naman ang Executive Branch Commanders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity! JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.